Papa na nga namin to magkakapatid at talagang guys, desidido na kaming mag-file ng kaso kasi ang kapal ng mukha, kung makapanira, kung makapagsalita, parang siya pa talaga yung naagrabyado, no? Malaman-laman mo gagawa-gawa ng kwento, so hindi natin pwedeng atrasan yan. Kaso sa kaso tayo. Nangyari sa kulot mo? Bakit na ano na yan? North, east, west, south na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, na-deliver na pala yung tiles, guys. Dumating na yung ating tiles. So, yan po yung itsura ng napili namin. Maganda siya kasi kakulay naman siya at least ng wall. Ayan. Tapos, meron din siyang mga... Malinis kasi talaga siya. Kahit hanggang ngayon, pag tinitingnan ko siya, guys, nagustuhan ko talaga yung kanyang itsura. So, dito yan siya ilalagay. Simula doon sa may labas ng pinto hanggang dito mismo sa may garahe. Kapag nandyan na yan, pwede na maglaro yung mga bata dito ng swimming pool. Pero dahil tinatapos pa nga itong gate at madami pa rin akong mga lakad here and there, hindi talaga namin siya maboyluhan. Tsaka sabi ko nga sa inyo, mahirap maghanap ng ano ngayon, ng trabahante ba, na hindi mag-overprice. So kung sino yung trusted natin na gumawa, na alam natin hindi tayo pepesyuhan, doon na muna tayo sa ngayon, guys, no? Otherwise, I cannot handle too much costing ba, yung quotation ba, masyadong malaki. But in the process of making the gate, marami kaming mga items na nasira, yung mga items na hindi namin ini-expect na masira, so kailangan siyang bilhin. Katulad nitong angle grinder. Ayan. So, bumili na lang din ako, guys, kasi para magamit na lang din siya dito sa bahay. No? Meron tayong sariling gamit. So, ito si angle grinder, parang 1,300 pesos. Ito yung ginagamit para mag-cut ng tiles. Kasi meron tayong mga special cut na tiles na kailangan talaga siya ng ganun. So, hindi mo pwedeng hindi bilhin. Then, meron pa ako ditong super kinis na skim coat para naman sa semento. Meron pang dalawa. Ano pa ba? Other than that, I think kompleto naman, no? Bibili pa ako ng semento para dito sa tiling. I think yun lang siya, guys. Siyempre, kailangan i-clearing. Ayan si Spider-Man. Gising na. Good morning, Spider-Man. How does Spider-Man greet good morning? Like this? Good morning. Wow. Ay, bike pala daw yan ni Mayumi, nak. You use your bike daw. Okay lang. No. Si Maymay na dyan. Tawagin mo si Maymay. Sana magtapos. No. May, isampay mo muna yun, May, yung mga damit gang. Kaya dyan ang init ng araw. Shh, huwag mag-iyak. I know it's yours. Mag-borrow lang si Chico. Yeah. Ha? It's mine daw. It's mine.
Borrow lang. Nga, galit na. It's yours nga, it's yours. Bani, ilabas mo na itong bike ni Chico din. Very good na yan si Kuya Chico. Chico is very good kuya man. Ganda dito sa bahay guys. Oh, maganda pala talaga no na may lupa. In fairness, pero kung hindi lang dahil dito sa mga demonyong ano guys, demonyo na damo. Okay lang sa akin talaga na lupa. Kaya gusto ko yung amoy ng lupa at saka yung feel ng lupa. Pero yun nga no, another option natin dito is tiles. Pero kapag tiles kasi, parang pwede ba mag-tiles kapag outdoor? Pili ko kasi dapat bricks siya eh. Kasi yung bricks, lulusot pa din yung amoy ng lupa. Yun kasi yung, yun talaga yung gusto ng puso ko guys, yung amoy ng lupa. Kasi kapag umulan, tapos nabasa siya, mag-a-absorb siya ulit ng mag-a-absorb siya ulit ng tubig. Kaya bricks yung iniisip ko dito kasi malamig. Kasi kapag fake grass naman, senemento siya, tapos fake grass, mainit pa din. Ayan. So, etong side na to, bakit bukas yung door? May? Nakabukas yung kwarto mo, May. May, nakabukas ang kwarto. Busy ka pa? Kung hindi ka na busy, pwede na isampay itong May. Hala, huwag nyo naman itapon to kasi costume to ng mga bata. Close mo dito, May, ang mga langaw, May. Guys, oh, bigay to ng friend ko. Ano tong damit na puti dito? Oh, laban mo na at isampay yan kung kailangan. Diba, galing kami dun kay Madam Toots and siblings. Pinadalhan kami ng... Actually, hindi kami pinadalhan. Nanghingi talaga ako, guys. Kasi yung mga bata, naging paborito nila yung mulberry. Tama kayo, mulberry. Nagkamali ako last time, guys. Mulberry. So, sabi ko, maganda kung meron kaming tanim sa bahay. Nanghingi po ako. Binigyan ako ni Madam at ng mga kapatid ni Madam ng 5 piraso. Ayan. So, sana kayo ay mabuhay at magpakadami. Ay, hindi ko sasabihin na akin kayo. Okay? Kay mama to. Kasi pag sinabi kong akin, biglang nagtatampo hanggang namamatay eh. Hindi talaga ako green thumb. Pero napakasaya tingnan guys, so na meron na siyang meron siyang tumutubo, nagbabad na siya. And then etong isa naman, meron na siyang parang fruit. Okay. So ganito ang itsura niya. Hanap tayo ng medyo may ilaw. Bakit nandito to sa labas? So ganyan ang itsura niya guys. Tsaka Lucky Bamboo. Ayan, Lucky Bamboo. Sa tubig na muna, pero ilalagay din natin to sa paso. Meron na akong paso dyan. At saka at saka lupa. Ililipat natin siya. So si Calvi na lang ang tulog pa. Tulog pa talaga si Calvi. Hinayaan ko lang kasi ngayong araw hindi sila papasok dahil meron akong importanteng lakad. At meron din ako ditong papaya. Etong papaya binigay ng kapitbahay sa akin. Ito yung papaya guys na maliliit yung bunga pero sobrang tamis. Masarap siya kapag hinog. Paborito ko yan eh. Kasi nasa tupi lang yan nakikita yung ganyang klaseng papaya. Ang pangalan yan is Solo. Solo na papaya. So, nakatanim siya ng madami. Binigyan niya ako ng isa. Nasaan na naman yung mga bata pumunta? Nag-bike sila. Baka mamaya pagising ni Calvi kasi hanapin ako kaya dapat merong isang natitira dito. Kailangan ko naging mag-prepare guys kasi ngayon ay ang ikalawang hearing. Ang hearing ng kaso last time na share ko sa inyo na hindi sumipot yung hindi kami ang complainant. Hindi ko alam anong tawag yung nirereklamo namin. Hindi siya sumipot last time. So titingnan natin ngayon kung sisipot. Ay, gising na si Calvi. Hi anak, good morning po.
Magandang umaga, maayong buntag. Oy. Saan? Sa room mo? So, you move to my room. Okay lang. I don't even feel that you are moving to my room na. Ha? Oh. Antok ka pa man. Your eyes is even very sleepy, oh. Antok ka? Nag-walking sila, Chico. You want to eat breakfast muna? Kain ka na? Ang ganda naman itong aking puno. Ayan, tumubo na naman ng bagong dahon. Ganda. Ito din maganda. Ayan. Gutom na ako, guys. Kain muna tayo. Is it a scary story? Yeah. Scary? Mom, it's so hard to draw like this because I cannot draw my feelings. Sad. What are you trying to draw? And then you have broken heart? Yeah. So anong kailangan mo? Bakit hard for you to draw your feelings? Because I need my colors. Okay, I will ask Bunny. Mom, my catnap not done yet. Almost done. Ngayon you are a pirate. You cover your eyes, one eye. Ano galing ginasabi ng pirate? Ay, Captain. Ano pa gano'n yun? Ano yan? Timber me timbers. Timbers. Sige na, kain ka na. May noodles para sa'yo. Gusto mo kanin? I want to put the catnap picture and... Which music do you want sa catnap? Remember the one I was watching? Saan si Chico? Saan si Chico? Kain ka na, sige na kay para busog ka I na. want to do Okay. catnap first. Mamaya na, eat mo na so you have energy. A few moments. Where are my boys? Mama, let's practice Minecraft. Pero di ba sabi ko hindi pa nagkain? Oh, nako. Full ka na? Yeah, Hindi I'm pwede. going to poop. Ay, hindi pwede. I'm going to poop my Ikaw, Spider-Man, kain ka na. What? I'm going to pop to like a balloon. You're a what? I'm a balloon. Hindi totoo yan. You're not a balloon. Are you a balloon? If you're a balloon, I'm going to tickle you. Are you ready? Yeah. I'm coming. You said you're a balloon. So I'm gonna tickle you if you're a balloon. Ba sabi ko, huwag magsabi na balloon ka. Ha? Yum, I'm also a balloon. Fly away, fly away. So I'm going to tickle you. If you laugh, you're not a balloon. Are you sure? 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 I told I'm you. a balloon. You're not a balloon. Guys, mayong buntag. Time check 9:12 ng umaga. Ayan. Countdown begins tayo para sa pagdating na naman ni Kuya Kahil ng Pilipinas. At excited na naman tayo, no? But before that, alas 9, ako'y pupunta muna dito sa ating second hearing. So, bago ang lahat, welcome once again you guys sa kwento ng aking buhay. Hello sa inyong lahat na nanonood ng video natin na to at sana po okay kayo. Lagi ko po yung sinasabi talaga kapag nag-uusap tayo, no? Kasi mahirap pag hindi ka okay. Mahirap. So, may mga araw na hindi okay, may mga araw na okay, pero ganun talaga guys ang life. Anyway, nothing is constant. Sabi nga nila, bilog ang mundo. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, minsan nasa rainbow, naglatay-latay. But the most important thing is always maging hopeful. And try to look at the,
you know, try to look at the positive things in your life. However small it is, na maging grateful. Otherwise, kung lagi lang tayong nakatutok sa mga negative, lagi lang tayong nakatutok sa pagsubok, mabagsak talaga tayo, guys. And pag nagbagsak tayo, agoy. Life is still beautiful. You know what, guys? Ang dami kong pagsubok na pinagdadaanan. Ang dami kong hirap sa buhay. As a single nanay, kahit hindi pa ako single nanay, no? Pero I still appreciate life. Lalo na kapag nagtitrip kami ng mga anak ko, yung may mga lakad kami, ganun. Doon ko na-appreciate talaga yung buhay. Pag nakikita ko sila. Tsaka kapag nagagawa ko yung mga pangarap ko na dati akala ko hindi ko kayang gawin, akala ko dati talagang ang trabaho ko na lang ay maging asawa, maging nanay, maging mukhang pera, yun lang lagi, paikot-ikot. Pagkatapos maging nanay, maging asawa, after maging asawa, maghanap ng pera, tapos maging nanay, maging ganun lang lagi, 24/7. So finally, meron na tayong mga ginagawa ngayon na masaya-saya naman para sa atin. And 9 o'clock nga ng umaga, ako'y pupunta sa second hearing. Nakwento ko na sa inyo itong hearing, guys. Last time, nag-episode tayo nito. Nagkwento ako sa inyo na nagsampa kami ng kaso dito nga sa tao na nag-agrabyado sa aming kapatid. Ayun. At basically, kapag pala nag-akyat ka ng kaso, no, sa barangay or local government unit ninyo dyan, merong tinatawag na session. So, ito yung ikalawang session. I believe pagkatapos sa ikatlong session, pwede nang iakyat yung kaso na sa korte na mismo. Pero dapat, ikaw na hain ng kaso, pumunta ka talaga on time. So, if ang kaso ay alas 10 ng umaga, dapat 15 minutes before time, nandun na. Ako din kasi, guys, hindi sa tagal ng pagtrabaho ko sa abroad. Kasi nga, I worked abroad for 10 years sa Thailand since 2011 to 2020 or 2021. Nakuha ko yung nila sa oras na if you came on time, that means you're already late. You are not late kapag 10 minutes or 15 minutes before time, nandun ka na. So ganun, guys, abroad, no, alam ko nakarelate yung mga Filipinos dito na iba na nagtatrabaho sa abroad. You know that showing up before the time that you have agreed shows a lot of character sa isang tao. People might say, oras lang yan. Ano ba naman, maliit? Bakit ka magpapapressure? No. Sa abroad, malalaman yung character mo, yung pagiging, guys, malalaman yung legitimacy mo talaga, no? As matalinong tao kapag marunong kang sumunod sa oras. Hindi po siya maliit na bagay sa abroad. At alam ko may mga OFW na magko-comment. Alam ko mag-a-agree kayo. Because that is very true. Okay? Pag ang mga ibang lahi, hindi ko naman nilalahat, ha. Kasi may ibang lahi din, na kung tayong mga Pinoy ay masama sa oras. Agoy, guys, mas grabe pa talaga sila. Pag sinabi nila na ang party mag-start ng alas 7 ng gabi, guys, pumunta ka na lang ng alas 10 or alas 12 o baka umagahin na. Tapos pag sinabi nila na yung tanghalian ay alas 12, kumain ka na kasi baka alas 4 pa yung kain talaga. Dahil magsisimula pang magsidatingan yung bisita, mga 3 hours pa dun sa time na sinet nila. So I've seen worse, by the way. And to be honest with you guys, Filipinos are not the worst when it comes to time. I will not say kung sino, pero I have seen them. Itong lahi na to, grabe pagdating sa oras. Grabing malala talaga. Nasabi ko, kasumpa-sumpa naman to. Akala ko talaga Pilipino lang ang mahirap sa oras. Grabe pa talaga to sila, oh. But anyway, like I said, umalis na ako ng bahay alas 9. And I believe I'll be there dun sa lugar na pupuntahan natin for the second hearing ng 20 minutes before that time. So masaya ako. So right now, ako ang magpo-proxy sa aking ate. Ako yung nakasulat, no, sa lawyers affidavit ba ang tawag mo dyan. Hindi ako matalino sa mga ganyan, guys. Pasensyahan nyo na. But sinulat ng kapatid ko ang pangalan ko. Dalawa kami ang tatayo. So kung wala siya, ako yung representative. Kaya po ako ngayon ay dapat tayo ngayon. Bawal ang dapat hanggang tuhod yung ating damit. Ayan. Naka-close shoes tayo. Ayusin natin kasi baka mamaya palayasin tayong chairman. So ako yung tatayo in behalf of my sister, sis.
mataas ang talent fee ko, sis. Ngayong araw, hindi ako nagtrabaho para sa'yo. Swelduhan mo ako kasi kailangan ko yan. Mahirap ang buhay. Alam mo na yan, sis. Sama mo na yan. Sama mo ako sa payroll mo. Ngayong araw na to, today is September 23 ha. Dapat may sweldo ako sa'yo. So, ngayon guys, tatanungin ko na naman kayo, sa tingin nyo, pupunta ba yung aming nirereklamo or hindi? Kasi, totoo yung sinabi ko sa inyo last time na kung sino pa yung nag-agrabyado, sila pa yung matabang. At kahit na meron na nga silang record dun sa, guys, sa barangay, may record na sila sa barangay nila, aba, ang kapal din naman talaga ng mukha. Kasi, okay lang pala ganun, no? Kaliwat kanan, merong record. So, merong iba na malalaman mo naman kasi may mga tao din na talagang maayos naman kausap kahit sila pa yung nag-agrabyado na. Sasabihin nila na tawag nito, hirap na hirap talaga kami sa sitwasyon, ganito ganyan. Pwede ba na antayin mo magbabayad ako sa katapusan, or pwede ba ganitong arrangement? Mag-usap ng maayos kasi ikaw naman yung may kulang, ikaw naman yung may utang. Okay? Meron nga kaming guys, no, meron kaming experience. Kaya ang mga kapatid ko minsan, talagang pili-pili sila magpahiram ng kanilang mga business, mga negosyo nila. Kasi ilang beses na silang nauntog. Ayan, ilang beses na silang kumuha ng bato na pinukpok sa ulo nila, guys. Kaya ang kanilang lesson talaga, they learned it the hard way. Okay? So ngayon, pupuntahan natin. Pag nagpakita siya, well and good. Pag hindi siya nagpakita, ay naku, good luck na lang sa kanya dahil desidido na yung ate ko na ipaakyat talaga yung kaso. Ayan. Ay sana ma-realize niya na dapat ma-settle niya na nandito pa lang. Kung ako guys, no, ganito pa lang, yung nasa mababang pa lang, local government unit pa lang yung kaso, harapin mo na kasi dyan may settlement na tinatawag eh. Pwede kang makipag-usap. For example, ang utang mo ay 70,000 pesos. Syempre malaking halaga yan, di ba? Lalo na kung walang-wala ka talaga or anong nangyari dun sa pera. Mag-attend ka. Yan ang isuggest ko sa inyo ha. Kunyari, dumating kayo sa ganitong point. Mag-attend kayo and then kausapin nyo ng maayos. Wala namang hindi nakukuha sa maayos na usapan. Pag-usapan ng maayos, so 70,000, pwede bang gawin na lang natin yung 40 kasi 40 lang yung kaya kong bayaran. Tapos 4 na buwan ko lang kayang bayaran talaga, bali kada katapusan. Or ano bang klaseng arrangement? Pwede naman ganun eh. Mga kapatid ko naman, nakakausap naman sila ng maayos guys. Tsaka mahabagin yung puso ng mga kapatid ko. Ang problema nga lang, hindi naiiwasan na nakakamit kami ng mga tao na sobrang kakapalan ng mukha. Okay? Sobrang kakapalan talaga ng mukha, katulad na nangyari din sa atin recently. But anyway, I don't want to go back there kasi madami akong kailangang asikasuhin na magagandang bagay ngayong taon at next year. My prayers is sana hindi ako magkasakit, no, na healthy lang tayo para tuloy-tuloy yung mga pagharap natin sa mga opportunities na papasok sa buhay natin ngayong taon and next year. Ayan. So, iniwan ko muna yung mga bata, guys. Hindi ko muna sila pinapasok ngayon kasi alanganin talaga sa oras. Dahil itong pupuntahan ko, hindi ako kabisado sa area. Kaya, hindi ako nagmaneho. Pero magmamaneho ako next time kapag sweto ko na yung daan. So, pupunta na tayo, guys. Ayan. Merong mga, by the way, merong mga question pala na gusto kong yung sagutin. Ay, hala. Wow. Umama siya ng dragon fruit juice. Ay, parts, mag-U-turn ka, good parts. Ang bili ako nun, dragon fruit na juice dun sa gilid. Please. Kasi minsan lang tayo makakita ng dragon fruit na juice, guys. Titikman ko kung masarap. Gusto ko rin sana gumawa ng ganyan sa bahay. Pero, dragon fruit na shake. Ayun. Nilagay ko sa alanganin si parts. Masikip ang daan. Bahala na. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Pinadala ko ang headband ni Mayumi. Try natin magbili, guys. Nasaan na ba yun? Naiwan ko yung sukli ko. May coins tayo dyan, part. Salamat. Ay, wala nang 50. Ayan, okay na yan. Ay, na.
dito nagbibenta. Ayan. Parang ano. Ay, juice bang ginawa niya? Pero bakit pink? Excuse me. Dam. Agpila. Dragon fruit na. Patilawan sa daw ko isa. Tikim muna tayo, guys. Kasi ang pagkakaalam ko, dapat talaga dark pink siya. So, siguro, nalo. Tikman muna natin kung lasang dragon fruit ba talaga. May cover yan, hanggang wala. Ang baso. Walang takip. Tikman ko muna. Walang straw. Isa lang. Gusto mo parts? Huh? Salamat. Pa-close ako pa itong pindana. Salamat. Okay. Isa lang binili ko. Alam nyo kung bakit. Hindi ko nalasahan. Hindi ko nalasahan yung dragon fruit, guys. Ang nalasahan natin is gatas at saka asukal. Pero nilagyan siya ng napakaliit na dragon fruit para meron lang siyang dragon fruit talaga, no? Pero wala siyang lasa. Naintindihan ko naman kasi mahal din talaga yung bentahan ng dragon fruit dito. So hindi din siguro talaga nila intended na maglagay ng madami. Later. Okay guys, time check 10:30. 30 minutes lang talaga ako nag-antay doon kasi ang advice naman sa atin ng lupon ay 30 minutes lang talaga. Since alam naman nila na nandun na tayo, kailangan natin magpirma ng appearance na hindi tayo na late or hindi tayo nagpabaya kasi tayo yung complainant. So very important na nandun talaga tayo, no, to respect the local government din dahil tayo naman yung nag-file. So ngayon, hindi na naman po nagpakita for the second time. According dun sa staff ng ate ko, meron daw excuses pero labas na tayo dun. But I was just reading about this thing, no, kasi I'm trying to understand, guys. Kahit pa konti-konti lang, alam ko medyo mahirap siyang intindihin lalo na kapag hindi ka naman sanay sa ganitong usapan. Pero of course with the guidance of the attorney and our lawyer, mas naiintindihan natin yung sitwasyon. So basically, if you are the complainant at hindi ka sumipot sa mga hearing mo na schedule, merong dalawang pwedeng mangyari. Unang-una, madidismiss yung iyong complaint. Okay? So dahil nandiyan naman tayo at talagang ipupurso naman talaga natin to, we don't want this case to be dismissed. Kaya dapat nandiyan talaga tayo. And then another thing na pwedeng mangyari is you are barred from filing in court. So for example, may plano ka na ipaakyat yung kaso sa korte talaga, knowing na hindi ka pumunta sa iyong mga sessions at hearing mo, you will not be allowed to file the case or ano bang tawag mo doon? Ipaakyat. Hindi ko alam another English, nakalimutan ko. Pero yun yung posibleng mangyari. What if ikaw naman yung respondent, ikaw yung nireklamo, tas hindi ka nag-attend? So there are certain, may certain consequences din. Unang-una, the complainant can file, can make a certificate to file action. Ito yata yung in-advise sa amin ng lupon na ipupunta namin sa lawyer. We are going to secure a certificate to file action na gusto naming iakyat yung kaso sa korte. Okay? Next is, kapag ang respondent o yung nireklamo ay hindi uma-attend, hindi siya pwedeng mag-file ng counterclaims niya, okay, sa korte. Kasi nga hindi naman siya nagpakita so nawawala yung karapatan na yun. And then lastly is, potential indirect contempt. Failing to appear in obedience to the summon can be considered indirect contempt, potentially leading to a fine or imprisonment. Wala akong naintindihan dun sa ikatatlo. Paki-explain ninyo. Ang naintindihan ko lang, magbabayad siya ng penalty na fine or posible siyang makulong. So sa mga nanonood dito, guys, kung may nanonood dito na mga lawyer or nag-aaral ng law, paki-explain sa akin dahil medyo bowplucks tayo dito na side. Pero katulad nga ng sinabi ko, with the help of the lupon tsaka lawyer, maiintindihan din natin to. Huwag tayong mag-alala, guys. But that is the update.
somehow, of course, talagang kapag ka nag-push ka nga ng mga ganitong klaseng proceedings at legal actions, talagang you are going to sacrifice your time. Magsasakripisyo ka ng oras mo, gasolina mo, energy mo, kasi instead na magbenta ka, nandito ka, nag-aakyat ng kaso. Pero like I said, meron siyang purpose eh. And if my sister really wants to push this because she kasi bastos eh. Bastos yung ano eh. Bastos yung ng agrabyado. Hindi siya humble, hindi siya actually nag-regret, no? And in fact, sobrang bastos niya sa ate ko at sa mga tao ng ate ko. So, if ever my sister na gusto niyang iakyat to, ay wala tayong magagawa. Tayo ang supporting actress. Guys, so bago ako pupunta sa city para magbenta, dadaan muna tayo sa laundry shop dahil kukunin ko yung pinalaban ng aking kapatid. At the same time, magdadrop ako ng labahin galing sa isang salon. Ayun. Time check natin, alas 11 ng umaga. I'm supposed to start selling at 11:30. I think kaya naman ng oras kasi nasa city na din tayo, guys. But yeah, I guess I'll see you more on today's episode. Hi, ate! Hi! Wala, bakante tayo ngayon. Sobrang alikabok. Kay Ma'am Hime. Hello! Kung magbayad si Ma'am Hime ngayon, ate, pakilagyan ng paid. Ha? Ang init ng shop natin. Ang nangyari? Mag-on ka ng electric pan, ate. Naka-close lagi ang door mo. Ang ano, laundry ni Madam Bibi? Alright guys, time check, alas 12 na. Alas 12 ng tanghali, kakain na po muna ako. Kakatapos ko lang mag-live ng mga 30 minutes kasi 11:20 na ako nakabalik dito. So 40 minutes ako nag-live at ngayon gutom na tayo. Guys, ang bilis ng oras. Nagtapos ako ng live 12, biglang 12:15 na, hindi pa kami nakakaunang subo. So, kakain na muna ako kasi babalik ako sa pagbebenta ng 1:00 hanggang alas 2. Alas 2 kailangan kong umuwi para puntahan ang mga anak ko at ako po'y nag-promise sa kanila na dadalhin ko sila sa isang vineyard. Vineyard ba yan o vineyard? Dadalhin ko sila sa isang grape garden. Ayun, yun na lang. Dadalhin ko sila sa grape garden para mamintas ng grapes kasi nag-timing na itong alam namin dito na nagtatanim ng grapes ay merong available for picking. At matagal nang nire-request ng aking mga anak na si Chico at si Calby na ma-experience nila yung pagpitas ng grapes. So, ito yung mga bagay guys, no, na rason kung bakit po ako makapal ang mukha at bakit po ako naghahanap buhay para sa kanila. Ayan. Syempre, maliit na request ng mga anak ko at paborito naman din nila yung grapes. Ano ba naman at gawin nila para naman magkaroon sila ng ganun na experience ba, childhood experience. Si Calby kasi nagkakaroon na ng memorya sa mga ginagawa niya. Si Chico naman pabebe lang talaga, pero syempre ang kaligayahan niya ay kaligayahan ko. Hindi naman ako katulad ng iba dyan na ang kasakitan at ang pagbagsak ng tao ang kaligayahan nila. Bahala kayo, kami mamimitas kami ng ubas. Alright guys, I'll see you on the next episode. Maraming salamat sa panonood ninyo. At once again, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw na to. Much love, Princess Higa.